Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global, Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia. By the way, bago tayo magpatuloy, kung meron kayong US immigration concerns, contact Attorney Ed Alan Lindain at the Lindain Law Firm in North Hollywood, Tawagan niyo po itong California. numerong ito, 818-210-5155 at 818-714-1581. Or email him at attorneys@lindainlaw.com. Patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman sa ating topic na Ano-ano ang mga paraan para maiwasan ang samaan ng loob sa okay, magkakapamilya? review tayo. Ano yung una natin Number pinag-usapan? 1, never let your pride be your guide. Bakit? Ang solusyon, be humble. If you're not humble, your relationship will crumble. Yan po nangyayari sa inyo dahil of pride, nagka-crumble ang ating relasyon. Number 2, be intentional in paying attention. What? Kaya, ano? Kasi, Be intentional in paying attention. oo, kasi kaya maraming relasyon ang nasisira dahil marami sa atin ay merong ADD. Ano yung ADD? Oo, alam nyo ba ang ibig sabihin nito? Baka naman alam nila. No. Bahulaan natin Ano ibig sila, sabihin ng diba? ADD? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, 1 plus 1 equals 2. You add. No, Mali. ADD is attention deficiency disorder. Yan po yung normally sabi natin sa mga batang walang focus. Yung bang Oo, short attention short span. attention. Ito ang problema, hindi lang po sila may ADD. Marami po sa atin, kaya po tayo nagkakasamaan ng loob sa ating mga kapamilya. May ADD po tayo. Baka ikaw din may ADD ka. Kaya sumama ang loob ng ating kapamilya, feeling nila wala tayong panahon sa kanila. Bakit naman? Kasi kung minsan nga nasa bahay ka, pero yung katawan mo, yung isip mo, nasa Yeah. malayong lugar. Gano'ng karami, tatay, Diba? gano'ng karami pagkakataon nagagalit ang asawa mo sa'yo? Bakit? Oo, you Sa- pay more attention Oo. sa screen more Yan. than you pay attention to people. Lagi ka na lang nasa cellphone. Yan, diba? iba po ganyan. Nakatingin sa screen pero katabi asawa. So Oo. sumasama loob yung asawa dahil ADD, attention deficiency, kulang po sa attention. Si Mrs. kaya mapansin po may mga asawa KSP. Alam mo yung KSP? Kulang sa pansit. Di nyo nirigaluan. Pansin pala, pansin. Kulang sa pansin. Totoo po, kadalasan ng issue ng relasyon, feeling nung taong masama loob, kulang siya sa pansin. Yes, kaya to solve this problem, we need to be intentional in paying attention to others. Yeah, siguro ang tanong niya, how to be intentional in paying attention to others? Ibig sabihin po, ano ibig sabihin intentional? Sasadyain, hindi hihintayin. Yan. Ano yung sasadyain? Hindi. Makinig po kayo po. Ganda po dito. Sadyain, wag hintayin. Okay, Oo, paano yan? simple tips to be intentional in paying attention. Maglagay kayo ng mga rules katulad ng no cellphone while eating. Yan. So, magandang Diba? rule po yan. Kasi po, pag kumakain po kayo, gaano karami pagkakataon po na hindi kayo nag-uusap. Eating time supposed to be time to talk. Ang problema natin, may kanyang cellphone. So, kami po, every time po, breakfast, lunch, dinner, o kaya kain sa labas hanggat maaari po, walang cellphone. So, you pay attention to the people around you. Why don't you do that? At kung may lights off, dapat may wifi Ayan, off ang ganda or niya. cellphone off. Totoo po yan. Kasi po, di ba, minsan, patay na ilaw, patulog na. Ang problema po, patay nga ilaw, pero cellphone on. May mga kami po, sa pamilya po namin, meron kaming curfew, o kaya oras. Pagdating ng oras na to, wala ng cellphone. May mga pagkakataon po, pinapatay pa namin wifi. Para talagang wala na. So, that's another rule na pwede nyo pong gawin para mapaganda nyo po yung inyong relasyon. No wifi. Or pwede ka mag-fasting ng Ano social naman yan? media. Ano yan? Paano yun? Huwag ka muna mag-social media, di ba? Kung nagko-concentrate ka dati sa social media, hinto ka muna. Ibig sabihin po, may mga pagkakataon Diba? po, siguro po, pwede nyo sabihin, pag Sabado, pag Linggo, walang social media. Kasi po, kuminsan, nauupo sa isa, dalawa, tatlong Kaka-scroll. oras natin sa kaka-scroll and everything. So, this is some of the things na pwede nyo po i-apply para ma-improve po yung relasyon. Naku, lalo po mag-asawa. Pag kayo magkasama, walang cellphone o walang social media, papansin nyo po, mapupwersa kayong mag-usap mag-asawa and because of that, magaganda po yung relasyon. Di ba, minsan nagko-concentrate tayo sa trabaho, di ba? So, siguro, it's about time, mag-concentrate din naman tayo pagkasama yung kapamilya natin. Kasi po, Diba? sample niya, may mga pagkakataon, di ba? May mga kumpanya po na bawal ang cellphone Oo. while working. While working. So, dapat din, may pwede nyo gawin, bawal ang cellphone while you're together. Pwede nyo pong gawin yan. O kaya kami po mag-asawa, we see to it po. Meron po kaming 1-hour sleep policy. Okay yun. Bago kami matulog, we spend time at least 1 hour talking about anything. Praying. Pray. Oo, So, reading yun po the yung isang Bible. bagay na pwede nyo gawin mag-asawa na will
improve your relationship. Sabi nga, you cannot be a good Samaritan if you don't pay attention if somebody needs a good Samaritan. Yeah. Kasi niyo po, Diba? marami pong tao gusto kong tumulong. Ito po problema yung mabuti. Kung wala po kayong attention at hindi po nakatuon ang attention niyo sa mga taong tutulungan, hindi kayo pwede makatulong. Kasi hindi niyo nakita, may dapat tulungan. Bakit? Yes. Busy kayo sa mga bagay na ginagawa niyo. Kung minsan, dami na pong lumalagpas. Sayang. Ayun, be intentional in paying attention. Huwag hintayin na magkaroon ng oras sa inyong kapamilya. So, yun po ang gustong Sadyain. payo po namin sa inyo, ha? Para gumanda ang inyong relasyon. But lalo na yung mga kumisan, nanay, tatay, lolo, na hindi natin nadadalaw. Sadyain niyo po, lagyan niyo po yung schedule. Oo. Every other week, puntaan niyo, mapapansin niyo po, magkakaroon po ng pagbabago ang inyong pagsasama. Oo. Naku, mamaya marami pa tayong pag-uusapan ha kung ano-ano ang mga paraan para maiwasan ang samaan ng loob ng magkakapamilya. Magbabalik pa po ang tulong ko pa sa maglugan. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang